Mga brothers and sisters, wala gyud ko magtuo nga mahimong usa ka Katoliko. Kay sa nag-eskwela po ko sa Bible School, si Mama Mary man gyud ang among kontra. No, Mama Mary gyud na among kontra nga nganong i-appeal man gyud si Birhen Maria sa plano sa kaluwasan. Kining among doktrina nga among gituuhan nga Christ alone doctrine sa tanan nga mga dili Katoliko. We teach about the teaching Christ alone. So ako absorb kay kuan nga doctrine nga si Kristo ra gyud, no, walay labot si Mama Mary. Nya kana amo yung gitindugan sukad sa akong apuhan. Kaya akong apuhan usaman ka Protestante, so didto gid mi giluto pag-ayo nga si Birhen Maria wa gyoy labot og ang pagpasidungog kang Birhen Maria. Mo ni amo ang kuan ha. At when we give honor to the Blessed Virgin Mary, Mama Mary will find a time or a chance, no? Find a chance to snatch the glory that is supposed to be given to her son. So ang among mind na brainwash nga kung pasidunggan si Mama Mary, makakaplag si Mama Mary og kahigayunan nga iyang agawon ang himaya nga para sa iyang anak. Nang lagot kay mi kay Mama Mary. Niya kana ganing Katoliko magprosesyon na maglagot iko maglantaw niya na ng mga Katoliko. Pero karon sa grasya sa Ginoo nausab na. Kung makakita ko mga Katoliko nga magprosesyon, malipay na kaayo ko kay ilan namang paglaban ang inahan sa atong Ginoo. Amen? Palakpakan nato si Lord. So na-brainwash ko ana. Unya sa Bible School ang akong masteral nag-focus how to convert Catholic. So ako pag kauman pa na kong masteral, nagtudlo sad ko sa Bible School, no, ang akong gitudlo sa mga estudyante unsaan nato pag-convert ang mga Katoliko. Unsa ang right time nga atong duulon ang Katoliko. Master kay ko ana. So kinsa may magtuo nga mahimo kang Katoliko karon nga mao man akong subject. Unsaon nimo unsa ang right time kanang giaway sa bana dali kay na maminaw sa atoa kay emotionally down man na. Kung imo nang ipri-over magilak-hilak din na. Yes Lord, yes Lord. Magana-ana din na. Kana mga gipang bihaag uyab dali kay na madala. Manang kamo kung biyaan gani mo uyab ay gyud mo paduol-duol sa mga pareha namo kay na. Pagkasunod si mana tuwa na ka nag-isa-isa na ka dito sa pikas. Kung ma-down ang imong business, when your business is struggling kana, that is the entry point nga lapitan nimo. Muna ang gitawag namong strategy sa mga negosyante nga Katoliko. Dadon din namo sa breakfast, business means breakfast. Amo rin dito i-pray-over. Unya ka na, down biya ka. Pag mayroon din, sa pastor po ko sa una, may makikumaan in the name of Jesus, I declare that the door of heaven is now open and let the blessings of God overflow in the name of Jesus. Mayroon din Katoliko, Amen. Convert na dayon, di ba? So, delikado kay pag emotionally down ka, business down, ayaw gyud. Kay, naami strategy. Mo, bitanamiyon sila nga, grabe naman ang gihimo sa Katoliko karon. Mga Catholic faith defender, ang mga convert pastor nag-join together. Pero anong makakuha yung convert? Gipag-aralan na ami anay 1 year to 2 years course. Nga ang mo gini among pag-aralan pananglitan, wala man kabalo ang Katoliko nga amo nang gidiagnose ang Katoliko kung active ba siya o dili. Pananglitan mo ato mi sa Katoliko, sister, kinsa day ngalan sa inyong parish priest? Pag magduha-duha kay na siya, murag jewel man to among parish priest o Ju. Kana manimba lang na siya og mabirni santo basta ingon ana. Nya ang ikaduha namong panagat, unsa man pong oras sa inyong first mass? Pag dili siya makasulti nga sharp 6 AM, dili na siya active. Pero kung moingon gani ng Katoliko nga sharp 6 AM first mass active na, ayaw diha, you will be wasting your effort and money. Kabalugin mi ana. Pag mangutana mi ana nga, kinsay ngalan sa imong pare, di kay kakatubag, inactive na. Di ba?
Unya, kinsay ngalan sa imong sa inyong patron, sa inyong santos, bro, sa mura man tog San Antonio o kuan kana. Unya, ang Katoliko wagi kalibutan gagipanagat na siya. Tubag-tubag mo siya tarong anak kay di man siya kay balog sa ilang santos. Parehong isa ka pare dito sa Palawan, pista man sa Santa Cruz. Nagmisa siya mga igsuon. Kining inyong patron sa buhi pa ni maluluyon kay ni, manggihatagon kay ni. Niduo lang sa Kristan Mayor, yung siya nga padre, ang ato biyang gipistahan Santa Cruz siya. Wa man ka nag-ingon nga Santa Cruz di ay. Kaning cross sa wa pa ni giputol, daghan kay nakapasilong ani iyang giusab. So nami strategy mao nga makakuha gyud mi. So kini nga mga panghitabo sa kinabuhi, wala gyud ko magtuo nga mahimong Katoliko kay nagtukod man kog akong denominasyon. So kung founder ka sa imong sikta, ang tanan nga pribilehiyo sa balaod ihatag sa imuha. No? Kay kung founder gug ka, technically ikay tag-iya sa tanang property nga ma-acquire sa imong sikta. Muna siya gitawag nga a privilege if you are approved according to the law of the Republic of the Philippines. Kung makatukod kag sikta, then you are technically, secretly, the owner of all the property acquired. So asa man ka, magpari ka o magpastor? Ang ubang mga batanon nga practical, magpastor yun. Kaya ang pari, dili biya ka kapanag-iya sa mga property. Kung manag-iya kag property, daghan kayong marites din sa Katoliko. Mo report das obispo mga igsoon. Bisyap. Di ba? Niya, machismis na yun ka. So, mabita ganiha, nagtuko sa seminary, sa Rimasi Regional Seminary, kung wala gyud kay conviction nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, matintal gyud ka sa pikas. Mas naam rito ang mga daghang privilege. Pero bisan pa sa daghang mga privilege mga igsoon nga akong na-enjoy as founder of my own denomination, akong gibiyaan ang tanan sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao'y simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay niabot man ko nga nagilty ko, magsigi ko, ingnon ako ang mga tao nga kinig yun ang tinuod kay biblikal ang doktrina, pero kabalo biya ko nga ako'y founder. Niya, mura magmuhagaw ang Ginoo nako, sigurado ka, ikaw may nagparehistro ana. So, nagdibilog mo ako ang kanang gitawag insecurity. Mabita ni anak ko sa ubang mga pastor abi ninyo, pag abot sa paghukom, dako kay magtulubagon sa Ginoo. Kabalo mo nga, ikaw biga parehistro ana dito sa Security Sins Commission, na imong giingnan ng mga tao nga, kini ang simbang gitukod sa Ginoo. Muna'y dakong bakak, og mo na hinungdan nga pastor, maimpirno gyud ka. Unsa? Ana ang pastor. Niya ako kay Joker man ko, diha gyud pastor. Bisag nagdadaka ng Biblia, mo ginihinungdan sa pagka-impyerno nimo. Ngano di ay, pwede man ka magwali. Ayaw lang ingna mga tao nga mauni ang tinuod nga simbang gitukod sa Ginoo kay kabalo ka ikaw yung nagtukod ana. Munang usban ang imong wali, okay ra man ko. Ay lang ingna ang mga Katoliko nga mao ni tinukod sa Ginoo. Wali lang kay wali. Malangit ka ana, pero ingnon nimo nga mao ning gitukod sa Ginoo, kabalo kang si Talpulano ang nagtukod, kandidato gyud ka sa impyerno. Yan ako, pastor ka kay sungugan kini mga pastor sa kuan. Buntag gani mo, misis na sila. Kumusta naman ang pastor nga backslider? Backslider man ilang tawag sa kuan. Kumusta naman ang pastor nga backslider? Pastor, kanang biyain na ng imong simbahan. Oy, balik na sa Katoliko, anaon ako ba? Biyain na kay madisgrasya ko ka ng imong simbahan. Manandagan kay masuko-sako, pero di man ko kay ko mupatol o kanang away-away ba? Kay na-immune naman ko. Last month, dami dialogue sa Cebu. Gikasabaan ko sa isa ka pastor. Kato, nindot kay ito sa nga dialogue, pero niabot ang pastor nga dili invited. Sus, gitudlo kog ayo. Ikaw tong pastor nga nagkatoliko siya. Ako pastor. Siya, pahawa Satanas, in Jesus name, giinan mo ko ana. Nya wala gyud ko ni hawa kay nakahibalon kung dili man ko si Satanas, naglingkod gyud ko anan ako. Lord, tagay lang ko pasensya Lord kay kung Satanas pa ko muhawa gyud ko.
Niya kay wa magi ko ni Hawa. Siya nila ni Hawa, di siya Satanas di ay. O dito ang mga tao nga naminaw, ilang na siguro nga, siya gid ang Satanas, dili ako kay pahawa Satanas. Wa man ko, ngano mo hawa mo ko nga dili man ko Satanas. Ana rin nagampo ra gyud ko. Paghawa na niya, ningon ni dool to mga pastor nga nag-invite nako sa dialogue ba nga, pasensyahin na lang to siya pastor ha kay kuan hay blaron man ko to nga pastor. Sa giribiyok pagyog kaniya nga pahawa Satanas na mao lagi. Siya may inihawa, di siya Satanas. So, nganong nasabda nako, biblically speaking, nga si Mama Mary is not excluded, but included in the plan of salvation. Biblically speaking, klaro kay nga si Mama Mary is included according to Luke chapter 1 verse 26 to 56. When the Lord sent angel Gabriel to Mama Mary, in Luke chapter 1 verse 26, and the Bible says, and the angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. And coming to Mary, the angel said, Hail, favored one, the Lord is with you. And Mama Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. Mama Mary answered, How could this be, since I have no husband? The angel said, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her, who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Tanawang imong agaw nga si Elizabeth, tiguang na, nagminupos na siya, apan nagbuntis gyapon siya, o bisan pa siyang pagminupos, unom na kabulan ang iyang tiyan, kay walay butang, nga dili mahimo sa Ginoo. Imagine ka, nagminupos na, nagbuntis gyapon. Ikaw pa ba karon nga, ang imong problema, nangita lang ka og boyfriend, niya wala pa mangyud ka nagminupos, dili pa nadako kayong problema. Amen? Katugan ni nagminupos, ni buntis magani siya 6 months. Ikaw pa ba nga boyfriend lagi ang imong pangita karon? God will provide. Amen? Kay kung si Elizabeth nagminupos, si Zakaria tiguang na pud kaayo. Unsa may ato ikatawag? Panagsa na lang mutikang si Zakaria. So kung si Elizabeth nagminupos, klaro kay si Zakaria, nikupos na pud siya sa katiguang. But nothing shall be impossible with God. Amen? Kung ang asawa nagminupos, ang iyang bana nikupos, nothing shall be impossible with God. Basta mutuo ka sa Ginoo. Amen? Mao nga si Mama Mary, excited kaayo. Sumala sa Biblia, gusto siyang mutanaw nining maong tiguang, nagiingon sa anghel nga nagminupos, unya 6 months na nga nagbuntis. So the Bible says, and Mama Mary, with all excitement, traveled to a hill country in Judea, and entered at the house of Zechariah, and greeted Elizabeth. Iyang gusuwayan, kung ang tiguang makatindog pabagyod. And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, John the Baptist in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Sa diyang nadungog ni Elizabeth, ang tingog ni Maria, bisan pa siyang kakapoy nga nagminupusa siya sa katiguang, mikalit pagligon ang iyang mga tuhod, og mitindog siya, og miingon siya ngadto kang Maria, Blessed are you among women, niingon ang tiguang,
giatubang niya si Mama Mary, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me, because when I hear the sound of your greetings, the infant in my womb leap for joy. Blessed are you, Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Imagine ka, pagkadungog ni Elizabeth sa tingog ni Mama Mary, nilig-on ang iyang mga tuhod. Mabito na pabisitahon na to si Mama Mary sa mga balay-balay. Para kadtong mga wanay simba-simba, manimba to sila. Amen? Nilig-on ang tuhod ni Elizabeth. Kunya, nilihok si John the Baptist dito sa tiyan ni Elizabeth. Klaro kayo nga si John the Baptist, katoliko yun. Nilihok-lihok siya dito sa tiyan ni Elizabeth. Kung dili pa to katoliko, di man to mulihok, maglagot man to. Ni ano po ning Maria da? Moingom gito si moingom gito si John the Baptist. Asam na mabasa sa Biblia? Wala na manginahanglan si John the Baptist og bersikulo. Pagkadungog niya sa tingog ni Maria, nilihok siya. 6 months pa didto sa tiyan ni Elizabeth. Munang katoliko gide. Sa diyang na katoliko nako akong debate mi sa akong papa. Yung karon pa kung ikaw si John the Baptist, mulihok pa ka sa tiyan ni Elizabeth. Adi ko mulihok. Anak ko suko kay kong papa. Na abi nimo pa, delikado biya kay na kung ang bata gani di na maglihok sa tiyan sa inahan, patay na biya na pa. Awak ko'y labot. Wa kuno siya labot kay nasukom siya nakatoliko ko mga Isos. Basta ra ba pa ang bata, di na bitang mulihok, delikado na kay na pa, patay na na. Di ko mulihok. Nako, kabisag gamay lang nga lihok pa, di ka mulihok sa ayaw na ko pangutan na kay kanang imong tanang gisulti, wala sa Biblia. Lihok-lihok sa tiyan ni Elizabeth. Pwede na kong katawa kay sukuha sa kong papa, kaya di man gid siya mulihok. Moto nga, klaro kayo, nga katoliko yun si John the Baptist, kay nilihok man siya. Amen? Niya ang tigwa nga Elizabeth, ang tigwa nga si Elizabeth, nitindog siya sa diyang nadungog niya ang tingog ni Birhen Maria. Ang uban, og makadungog kay Mama Mary, kay maglagot man noon. Mayroon din, asa man na sa Biblia, basaha sa Biblia, ana-ana man noon. Pero si Elizabeth, lipay kay siya nakadungog kay Mama Mary. Muto akong papa nga, nagtudlo sa amo nga, isalikway si Mama Mary, hinahinay siya nakakaton. Siya niya, kanang inyong doktrina nga, si Birhen Maria inahan sa Dios, nga wala man na sa Biblia, iya kong kasabaan. Niya, siwag ampo sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko Lord, nga ang akong papagmama, maminaw lang ginuta sa ko para makamit sila. Kaya di man maminaw, magsingka-singka man. Kaya kaming mga pastor lagi, hili kayo magsingka-singka. Kaya ang Biblia, maanami magwali. Mahuni ang mabasa sa Biblia. Niya, ang Katoliko, hinay kayo magwali. Mga igsuon, ang gugma sa Ginoo. No? Niya, mutong ang uban dito, matuog na po. Amen.